Gamitin mo lamang po ako, Lord, ayon sa inyong kalooban at huwag mong hayaan, O Lord God, na ma-distract ako at yung amo ko na malis nawa, Lord, hindi pa siya makarating matapos na po itong gawain na ito, Lord God, dahil ito po'y sa'yo na gawain, Lord God, at inuutusan mo lamang po ako, Lord, para makapagbulay-bulay sa araw na ito. Hallelujah. Ikaw po ang mag-bless, O Lord God, sa lahat ng mga kapatiran ko na nandito na po sa loob ng BR ng God is our strength, O Lord God, na wala po kaming ibang itinataas, kundi ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah. Linisin mo po ang aming puso, isipan, O Lord God, na maging karapat-dapat po kami ngayon, Panginoon. Hallelujah. Nasisidlan mo, O Lord God, ng bagong alak, Panginoon, yung salita mo, O Lord Jesus. Hallelujah. Alisin mo, Panginoon, mga negatibong mga pag-isip, hindi pagkaunawaan, mga galit, tampo, inis sa aming mga puso, O Lord God. Hallelujah. Daluyan po ang aming mga bibig sa oras na ito ng inyong pagpapala, O Lord God. Lalo na ako na inyong gagamitin, O Lord Jesus. Itago mo lamang po ako, Lord, sa inyong likuran sa oras na ito. Hallelujah. Ikaw po ang Diyos, hallelujah, na mag-anoint sa akin, O Lord God, katulad kay Moises, Panginoon. Sabi nga ni Moises, Lord, na hindi siya marunong manalita, pero sabi mo, Lord, sino ba ang gumagawa ng bibig ni Moises? At ganun din po ngayon, O Lord God, hallelujah, ibuka ko lamang po ang aking bibig at ikaw na po ang magbahala, Lord, kung ano pong mensahe na ipahayag mo sa inyong mga pinalanggang anak, Lord, dito sa God is our strength, O Lord God. Sa mga kapatiran ko na nandito na, Lord, huwag mong hayaan na sila po'y makaalis dito na empty. Hallelujah. Bagkus, Lord, na aalis po kami dito sa BR, Panginoon, na punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng pag-asa at kagalingan, anumang klaseng sakit. Hallelujah, hallelujah, na aming naramdaman sa araw, sa panahon ngayon, O Lord God. Hallelujah. Magkaroon po ng solusyon lahat ng mga problema, financial, physical, emotional, in the name of Jesus. Hallelujah. By the authority of your words, O Lord God, and by the power of your name, in the name of Jesus, in the name of Jesus Christ na Nazaret noon, we claim victory, Lord. We claim revival sa pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Mapagpalang hapon at gabi sa ating lahat, mga kapatid. Kumusta, kumusta po once again? Hallelujah. Tayo po ngayon ay nandito sa region ng God is our strength. Hallelujah. Kumusta, kumusta ang ating mga puso dyan? Hallelujah. Nawa, nasa mabuting kalagayan po tayong lahat, mga kapatid, at lalo na ang ating mga pamilya na nasa Pilipinas, mga kapatid, at alam po natin, no, sa mga OFW na nami-miss nyo na ang inyong pamilya. Kaway-kaway nga dyan. Hallelujah. Siguro lahat po tayo, mga kapatid, gusto nating mayakap ang ating mga pamilya. Ayan, kay Sis Mista. Hallelujah, Sister Cruz. Hallelujah. Siyempre no, nakakamiss talaga ang taga-Pilipinas, mga kapatid, yung mga anak natin na lumalaki na sila, na wala tayo sa kanilang tabi, mga kapatid. Napakasakit. Hallelujah. Kung nasaktan ako, damay-damay na to, ha? Damay-damay na, Sister Yoradel. Damay-damay na to. Hallelujah. Kung nasasaktan man ako dahil na-miss ko yung pamilya ko, ipaalala ko sa inyo para damay tayong lahat. Amen. Ayan mga kapatid, ganun lang po ang buhay. Wither-wither lang. But sabi pa ni Mapid Kim, no? Hallelujah. Ang buhay ay wither lang. Masasaktan tayo talaga, mga kapatid, lalo na no, maisip natin yung mga anak natin. Pero salamat sa Panginoon dahil nandito po tayo sa isang gawain niya, mga kapatid. Dito po tayo humuhugot ng lakas. Dito po tayo pinapalakas sa ating Panginoon. At dito po tayo, mga kapatid, nagkaroon ng hope. Hallelujah. Praise God na sa tuwing na sa sulok ng tabi dati wala tayong gawain. Nasa sulok tayo sa kwarto, mga kapatid, nag-imot-imot, nag-iyak-iyak dahil na-miss natin ang ating pamilya. Normal, kahit pa ikaw ay babalik ka sa abroad, ganun pa rin ang ating maranasan. Kahit sabihin natin na matagal naman akong nag-abroad, pero bakit ganito pa rin ang feeling ko? Kaya ang masasabi ko na lang, wag na lang kayong umuwi kasi pag bumalik kayo dito, galing abroad, mga kapatid, parang bumalik kayo sa uno. Ang lungkot natin, no? Nagsakay pa lang tayo ng airplane, mga kapatid, pabalik sa abroad. Nandoon na yung sakit sa puso, nandoon na yung gusto kang sumigaw. Praise God, hallelujah. Totoo yan, mga kapatid, katulad kong OFW. Hallelujah.
correct me lang if I'm wrong, pero sa akin naranasan ko po 'yan. Kaya masabi ko, buti 'pag mag-extend ka kaysa umuwi ka lang ng 2 months or 3 months, mga kapatid, pagbalik mo, ang lungkot-lungkot mo talaga. Praise God, hallelujah. Kaya hallelujah. By the way, hallelujah, hindi po 'yan ang ating topic, mga kapatid, pero pinapasaya lang tayo ni Lord. Amen. Hallelujah, praise God, hallelujah. Akyatan po natin ang mga upuan. May mga bakanting slot pa po dito, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Salamat po sa ating Panginoon. November 21, 2025 po tayo ngayon. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon na tayo po ay nagkasama pa, mga kapatid, no? Dahil hindi natin alam nung mga panahon, mga darating na mga darating pang mga bukas, mga kapatid, dahil hindi talaga natin masabi na, uy, bukas maganda pa yung ano ko, yung katawan ko. Praise God. Sino po ba yung nakabalita kay Shane, mga kapatid, no, na siya hindi talaga niya alam gaano lang kaikli ang kanyang buhay at kinabukasan nadidisgrasya siya, mga kapatid. Hindi ako nagpapalo, pero nag-ano siya sa aking tinatawag, mga kapatid, na timeline, na sabi ko, la, praise God, taga doon para man yun sa amin, mga kapatid, no? Hallelujah, napakabata. Sabihin natin na bata pa to, pero bakit kinuha na siya ng Panginoon? Kaya ganun po ang buhay, hindi po natin hawak, mga kapatid. Kaya ikaw ngayon na nakahinga ka, ikaw ngayon na nakarinig ka sa salita ng Diyos, ikaw ngayon na may freedom tayo, mga kapatid, hallelujah, gamitin natin yung ating kalayaan para, hallelujah, ipagamit natin sa ating Panginoon. Amen? Huwag nating hayaan na mai-underestimate natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Huwag nating i-underestimate na, ay, hindi ko kayang magsalita dyan dahil ganito lang ako, mga kapatid. Dahil ang buhay natin, anong sabi ni James chapter 4, verse 14, kayo nga'y hindi nakakaalam sa mangyayari bukas, ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumitaw at pagdakay na napapawi. Praise God. Tayong lahat, mga kapatid, hindi tayo nakakasigurado sa ating bukas. Pero nakakasigurado tayo ngayon dahil nandito tayo sa God is our strength, na palakasin niya tayo. At may gagawin ang Diyos sa atin. Amen po ba? Praise God, hallelujah. Amen na kayo dyan, mga kapatid. Wala talagang umakyat dito sa taas. Akyatan ninyo, mga kapatid. Sige na, akyat na kayo, ha? Para larga na. Ang pambot, mga kapatid, pag kulang yung sakay, kailangan talaga yan pareho ng sakay. Kung for example, bali 10 din dito sa kabila. Salamat, popcorn. At 10 din, mga kapatid. Kasi isang driver, doon naman yan sa mga kapatid, sa gitna. Kaya talagang pantay ba? Praise God, para hindi tayo magtakilid. Hallelujah, praise God. Salamat sa pag-akyat. Mayroon pang isa, mga kapatid, para mularga na ta. Hallelujah. Pasensyahan nyo na po ang inyong speaker ngayon. Ako po isang Bisaya, mga kapatid, no? Hallelujah. Kaya minsan hindi magkaunawaan yung mga Bisaya, mga Tagalog. Hallelujah. Kasi ang langgam sa Tagalog lumilipad, pero ang langgam namin, mga kapatid, gumagapang, ha? Kaya intindihin nyo na lang din ang aming mga Tagalog na mga ano ba, mga matigitigas na Tagalog, no? Pero nag-study talaga kami ng mga si Brother Riri na magpa ano mamaya yan, mga kapatid, kasi hawd kay ni si Brother Riri. Hallelujah, doon lang ako sa langgam, mga kapatid, kasi pag sinabing langgam, ang ibig sabihin diyan sa Tagalog, lumilipad yan, mga kapatid. Sa amin, gumagapang pa yung langgam namin. Ayan, mga kapatid, hallelujah. Pinapasaya lang tayo sa araw na ito. Praise the Lord without further delay, mga kapatid, hallelujah. Ang ating topic po ay pamagatan po natin, mga kapatid, the promise. Hallelujah. The promise that calm the heart, mga kapatid, no? Hallelujah. Ang pangakong nagpapakalma sa puso or ng puso, o nagpapakalma ang puso, or ang pangakong nagpapakalma ang puso. Hallelujah. Anong mga pangako, mga kapatid, na nagpapakalma sa'yo? Hallelujah. Siguro, hinihintay natin yung pangako na sister, ikaw lang
anong tawag dito mga kapatid, no, yung minsan ang mga tao ngayon naghihintay sila na may mag-propose, hallelujah, yung mga pangako na yun mga kapatid ay pansanlibutan lang. At hindi po yun ang ating pag-usapan. Amen. Hallelujah. Sabi sa ating key verse mga kapatid, balik na po tayo. Sabi dito mga kapatid, hallelujah, magilag kayo sa pag-ibig sa salapi at mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsasabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let your conversation be without contribution. Ano ba to? Hallelujah. Hindi na lang natin babasahin mga ano ba 'tong pagkasulat. Okay, dito po tayo sa Tagalog na taritso mga kapatid. Hallelujah. Maliwanag naman po 'yun mga kapatid na sabi dito, hallelujah, na mag-ilag tayo sa pag-ibig sa salapi. Amen? Hallelujah. One of the greatest struggle mga kapatid sa mga tao ngayon ay yung discontentment. Amen? No matter how much we have, we often want more. Sabi pa nila, one more lang, one more pa. Oh, meron na, one more na lang din. Hallelujah, lagi na lang humihingi ng one more pa, Lord. Hallelujah. Yun po ang tawag doon mga kapatid na discontentment po ang mga tao ngayon. Kasali po ako doon mga kapatid ha. Praise God, hallelujah. Ang kadalasan kasi ngayon mga kapatid, meron ka na, hinahanap mo pa yung wala sa iyo mga kapatid. Kaya sabi dito ni Apostol Paul, sa Apostol Paul po ang nagsulat dito sa Hebreo mga kapatid. Actually, ang Hebreo po mga kapatid ay ang sulat ng mga Hebreo. Kumbaga, ang si Apostol pa rin ang nakasulat dito mga kapatid, no? The Apostle of Paul to Hebrews, mga kapatid. Hebrew, ito pong ating book nating babasahin mga kapatid na makikita natin sa New Testament mga kapatid. Praise God. Sunod po ito sa Timothy. Hallelujah. Or Titus mga kapatid. Philemon, Timothy, Titus, then Philemon mga kapatid, and then Hebreo mga kapatid. Dito natin makukuha. Praise God. Isa pong paalala na sa ating topic ngayon mga kapatid, the promise that calm the heart. Hallelujah. Ano po bang mga promises na naririnig ninyo ngayon mga kapatid na nagpapakalma sa ating puso? Praise God, no? Kailangan pakalmahin natin ang ating puso. Ano nga yung mga pangako na hinahawakan natin mga kapatid na nagpapakalma sa atin, no? Sa sitwasyon natin ngayon, sa nangyayari sa mundo, praise God, wala nang kapayapaan. Ano yung nagiging gabay mo mga kapatid na stay ka pa rin, naging kalmado pa rin tayo. Amen? Hallelujah. Ano mang mga nangyayari sa atin ngayon, hallelujah, masaya pa rin nagpupuri sa Panginoon. Masaya pa rin umaaten. Nandoon pa rin yung excited natin sa pagdalo sa gawain ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi nga ng Panginoon mga kapatid sa John chapter 14 verse 27, ang kapayapaan ay iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay sa sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihan ang inyong puso, ni matakot man. Hallelujah. Isa po ito mga kapatid na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Praise God, hallelujah. Dahil inaaliw tayo sa banal na espiritu, no? Dumalo tayo dito, inaaliw tayo mga kapatid. Hindi natin alam bakit ang saya-saya ko. Praise God. Yes, nagkaroon tayo ng problema. Hallelujah. Lalo na sa Pilipinas mga kapatid, nagkaroon tayo ng pangamba. Lord, makauwi pa kaya ako na safety? Makauwi pa ba ako ng buhay? Praise God. Dahil nga mga kapatid, hallelujah, sa mga pangyayari ngayon, marami po talagang mga taong nabalisa, mga kapatid. Amen? Na-struggle, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, dito tayo dinako sa ating topic, the promise that calm the heart, mga kapatid. Hallelujah. Sabi dito, hallelujah, dito po tayo mga kapatid, if you only had 1,000 pesos, I would content. But someone
as him, mga kapatid, or Tagalogin ko na lang, mga kapatid, ha. Kahit tayo, mga kapatid, nung tayo po, ito po muna ay illustrate ko po muna, mga kapatid, ha, about po sa ating keepers. Nung tayo po ay bata pa, bigyan tayo ng 100, malaki na yun sa atin. Hanggang naglaki tayo, bigyan tayo ng 100, parang hindi na tayo kontento. Nung tayo po ay nakapagtrabaho na, mga kapatid, may sahod po tayo, ilagay na lang natin na sa Pilipinas, ang pinakamalaking sahod dyan, kung nasa mall tayo, 8K. No, nung time nakatrabaho ako ng 8K ang sales lady, mga kapatid, pag nasa sa mall. Siguro ang iba na yan kung nasa taas talaga sila at malaki ang kanilang mga sahod, like cashier, mga kapatid, siguro ganun. Nung una mong pagtanggap ng pera, nandun yung kontento natin, mga kapatid. Pero nung marami ka ng utang, sabi mo hindi na kontento. Kaya ang nangyari, mga kapatid, nag-apply tayo to abroad. Hallelujah. Dahil nga kulang ang ating sahod doon sa Pilipinas. Ngayon, dito naman tayo sa abroad, mga kapatid. Sino dito na hindi pa nakontento sa kanilang sahod, no? Hallelujah. Marami po yan, mga kapatid, na hanggang padala lang tayo, wala na sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Hanggang padala tayo, tapos wala na sa atin, mga kapatid. Pero, hallelujah, ang importante na survive or na provide natin ang pangangailangan natin sa Pilipinas, sa ating mga pamilya. Yan naman talaga ang reason, mga kapatid, kung bakit nga tayo ay nag-abroad. Bakit nga tayo ay nagtrabaho dito, mga kapatid. Dahil gusto nating makatulong sa ating mga pamilya. Kaya thank God na ikaw, ako, ginagamit tayong naging channel of blessing, hindi lang sa ating pamilya, even sa ating mga pastor, sa inyong mga kapatiran na nangangailangan ng tulong. Sa inyong pagtulong niyan, mga kapatid, malaki pong kasayahan yan sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, ang ating pag-usapan, matuto tayong makontento sa anong meron sa atin. No? Hallelujah. Ang Hebreo give us two powerful command and unshakable promise, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Yes, hindi man tayo, discontentment tayo. Hallelujah. Hanggang ang isang tao mawala na lang dito sa mundo. Tinatawag, mga kapatid, na hindi siya kontento anong meron sa kanya. Pero ang salita ng Panginoon, ang sabi niya na, hallelujah, mag-ilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasiya kayo sa anyong tinatangkilik. Dahil ang sabi niya dito, mga kapatid, sa anumang paraan, hindi ko kayo pagkukulangin. Sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan, no? Hallelujah. Isa po dito, mga kapatid, na two powerful command and one unshakable promises from God, mga kapatid, na kahit anong gawin natin, hallelujah, ang promise lang talaga ng Panginoon ang hindi hallelujah, hindi nagbabago. Hallelujah. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever, mga kapatid. Kung ano yung pangako niya sa Old Testament, ganun din po ang kanyang promises sa atin ngayon na sa New Testament, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga sa ating mga buhay, mga kapatid, binigyan tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid, na makapagpakalma sa ating puso. Amen? Yung iba, na high blood na. Dahil maraming naniningil ng utang, mga kapatid. Yung iba, hindi pinapautang, na high blood rin, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, kung may mangutang, mga kapatid, dandahanin lang natin pagsabi na wala tayong ipapautang, ha. Huwag ninyong, baka ma-high blood, ikaw yung dahilan. Yun naman ding nagngutang, hallelujah, na high blood din, mga kapatid, dahil wala na ding pangbayad. Praise God. Hallelujah, no? Hallelujah. Kaya sa atin, mga kapatid, balance po, no? Ibabalance po natin yung ating buhay. Hallelujah. Marami po akong nakilala na nagpautang, no? Nagpautang ba? Tapos ngayon, sa pagpautang kasi, ay hindi nabayaran, mga kapatid, na high blood. Praise God. Huwag naman po nating isipin, ibigay na lang natin kung alam naman natin
wala pang pangbayad mga kapatid, no? Hallelujah. Balik po tayo mga kapatid. Hallelujah. Dito po sa ating topic mga kapatid, dahil dito lang po tayo talaga magtuyok-tuyok, kung sa Bisaya pa, dito lang po ta magtuyok-tuyok. Diri ra gid ta. Tagalogin ko pala talaga to, no, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Dahil madali lang po ito mga kapatid. Kung baga sermon or ano lang po ito, topical lang po tayo mga kapatid. Hindi po ito Bible study na umabot po tayo ng 1 hours mga kapatid. Pero parang 20 minutes na yata ako. Hallelujah. Sabi ko nga 20 minutes na pala talaga ako mga kapatid, na nasa ano pa lang pala ako. Introduction. Praise God. Hallelujah. Okay, balik na po tayo mga kapatid, sa dami pa naman nating napuntahan. Praise God. Sabi dito mga kapatid, mag-ilag tayo, no? Mag-ilag tayo sa pag-ibig ng salapi. Mga kasiya kayo sa inyong tinatangkilik. Anong tinatangkiling natin ngayon mga kapatid na dapat nating ikakasaya? Number 1, hallelujah, ang tawag doon pure heart, or sabi doon mga kapatid, hallelujah, ang tawag sa pure, tinatawag dito mga kapatid, okay, basahin po natin mga kapatid, dito po tayo sa, praise God, dito po tayo sa point number 1, sa points number 1 po tayo mga kapatid. Praise God, hallelujah. Sabi dito sa point number 1 mga kapatid, anong ilagan natin? Sa buhay natin, kailangan nating makontento tayo kung ano man ang meron sa atin ngayon. Hallelujah. Para maiwasan po natin ang pagka hindi makontento. Sabi sa number 1 mga kapatid, the call to a pure life. Let your conversation be without covetousness. Hallelujah. Praise God. Sabi dito mga kapatid, sa ating topic, let your conversation be without covenant. Praise God, hindi ko talaga to siya mabanggit ba, no? Mag-ilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mga kasiya kayo sa tinatangkilik. Yun po yung, hallelujah, hindi ko mababanggit talaga siya na salita mga kapatid, no? Ano bang tinatangkiling natin ngayon na, hallelujah, kailangan natin na makontento tayo. Praise God. Hallelujah. Dahil sa mundo ngayon mga kapatid, kadalasan ang mga tao hindi po sila masaya. Kahit sila na yung pinaka-bless, hallelujah, sila na yung pinagpala, pero hindi nila naranasan na maging masaya mga kapatid. Kadalasan po sa mga tao ngayon na imbis na meron silang kanilang mga buhay, binibless na ni Lord mga kapatid, pero hindi pa rin sila nasasayahan. Praise God. Hayaan ang inyong pag-uusap ay walang kasakiman. Dito po tayo mga kapatid. Hallelujah. Hayaan natin yung ating pag-uusap, kung ano man ang ating ginagawa, na hindi po tayo maging sakim. Hallelujah. Praise God. Number 1 mga kapatid, ang pag-ibig, sabihin ng pag-uusap ay pamumuhay o pag-uugali. Praise God. Dito po mga kapatid, bilang isang mananampalataya, meron po tayong tinatawag na kailangan na mayroon tayong mga conversation. Hallelujah. And then, conversations means lifestyle or behavior. No? The writer tells believers, sabi dito, your life must not be driven by greed. Hallelujah. Huwag nating hayaan mga kapatid na ang ating buhay mga kapatid, ay maging madamot tayo mga kapatid. Namumuhay tayo na ay naging madamot tayo mga kapatid. Dahil ang kasakiman mga kapatid, hallelujah, ang greed na sinasabi dito ay kasakiman. Praise God. Hallelujah. Sabi dito, ang inyong buhay ay hindi dapat udyukan ng kasakiman. Praise God. Hallelujah. Kung mayroon man tayong pera, hallelujah, ay matuto tayong magbigay. Matuto tayong tumulong. Praise God. Huwag nating, ay akin to, para to sa akin. Praise God, no? Huwag tayong maging sakim sa mga ganitong mga paraan, mga kapatid. No? Hallelujah. Hallelujah. Kahit meron tayo, kukunin pa natin yung sa iba, mga kapatid. Kaya iwasan natin yan. Di ba? The promise that calm the heart. Hallelujah. Isa pong pangako na pakalmahin ang ating puso.
ang salita ng Panginoon lamang po, mga kapatid. Hindi po salita ni brother, hindi po pangako ni sister, hindi po pangako ni pastor, hindi po pangako kahit kanino man, mga kapatid. Walang ibang pangako na makapagpakalma sa atin ngayon, kundi ang salita lang ng ating Panginoon, mga kapatid. Yan lang po ang tunay na nagpapakalma sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Sabi dito, mga kapatid, sa number 2 po tayo, mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi dito is, ang salita ng Panginoon, mga kapatid, ay nagbigay sa atin ng kalakasan. Nagbigay sa atin ng kapayapaan. Praise God. Hallelujah. Pag tayo po, mga kapatid, ay nagtiwala sa kanyang salita, tinatawag dito na kung ano man tinatangkilik mo ngayon, gamitin mo yan para maging masaya ka. Praise God. Hallelujah. For example lang, literal na example, mga kapatid. Tayo ngayon, meron tayong trabaho. Praise God. Anong gagawin mo para ma-appreciate mo yung binigay ng Panginoon sa'yo? Maging masaya ka. Hallelujah. Gamitin mo sa paraan para mapasaya mo rin ang Panginoon. Amen? Gamitin mo ang meron sa iyo ngayon para mapasaya mo si Lord. Anong gagawin ko? Praise God. For example, meron kang financial. Hallelujah. Mayroong nangangailangan. Pag tayo'y nakapagbigay, mga kapatid, ng tulong, ang saya kaya, ang gaan ng pakiramdam. Praise God. Dahil hindi tayo tinuturuan ng Panginoon na maging madamot. Lalo na sa panahon ngayon, mga kapatid. Tinuturuan tayo sa ating Panginoon na magkaroon tayo na makapagbigay tayo. Praise God. Sabi dito, mga kapatid, contentment is not having everything. Hallelujah. Ang isang contentment, mga kapatid, hindi sa pamagitan na, uy, marami akong pera. Kahit hindi man lahat meron sa'yo, nandoon yung contentment natin. Nandoon yung pagpasalamat natin, mga kapatid, dahil binigyan tayo ng ating Panginoon. Contentment is not having everything, but it's trusting God with everything you already have. For example, meron ka na. Ang pinapasalamatan mo sa Panginoon, hallelujah, salamat Lord, sa binibigay mo sa amin. Ganun po ang nais ng ating Panginoon, hallelujah, na in trusting God with everything you have already. Hallelujah. Saka pa ba tayo magpasalamat pag binigay na ng Panginoon yung hinihingi natin? Pero hindi natin na-appreciate yung ibinigay ng Panginoon sa atin sa ngayon. No? Kadalasan sa mga tao, pag sinagot na ang kanilang prayer, mga kapatid, saka pa sila, thank you Lord, napakabuti mo Lord, binigay mo yung prayer. Pero yung hindi nabibigay ng Panginoon, parang tinatawag, mga kapatid, normal na lang sa atin. Number 1 dito, ang ating hininga, mga kapatid. Hallelujah. Sino ba ditong makapagdagdag ng hininga sa isang tao? According sa Matthew, mga kapatid, wala. Hallelujah. Ito pa lamang, mga kapatid, kung bigyan po natin ng pagpasalamat, contentment, mga kapatid, sa paghinga pa lang natin, isa na to na malaking pasalamat natin sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kung sabihin mo nga, hindi ako binibless ng Diyos, pero yung hininga natin, mga kapatid, sino ba ang nag-produce? Sino ba ang nagbigay niyan, mga kapatid? Kaya sabi nga ng ating Panginoon, mga kapatid, na sino ba sa inyo ang tinatawag, mga kapatid, sabi doon, hallelujah, sino ba sa inyong makapagdagdag ng tinatawag na hininga? No? Hallelujah, sa Matthew yun mababasa, mga kapatid. Tayo, wala tayong magagawa, mga kapatid. Kaya sabi nga doon sa Matthew chapter 6 verse 25, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mangagbalisa sa inyong pamumuhay. Kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong inumin, kahit ang inyong katawan, kung ano ang inyong daramitin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at katawan kaysa pananamit. Dito muna tayo, mga kapatid. Ano po daw ang pinaka
pinaka-importante ang buhay ng tao. Pero minsan hindi natin, sa mga tao ngayon, wala po yan dito mga kapatid dahil tayo po ay talagang gustong-gusto nating mag-grow spiritually. Sa iba po itong nasalita mga kapatid. Sa ibang mga tao ngayon na ginugugol nila ang kanilang sarili sa makamundo lang mga kapatid. Trabaho, wala ng time sa Panginoon. Hallelujah. Sabi nga dito mga kapatid, ginugugol nila. Sabi ng Panginoon, hallelujah, na kung ano ang inyong daramtin, hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Hallelujah. Praise God. Sabi pa nga sa 26, masdan ninyo ang ibon sa langit na hindi sila naghahasik, ni nagsisigapas, ni nagtipon-tipon man sa mga bangan, at sila'y pinapakain ng inyong ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit na halaga kaysa kanila? Praise God. Pinapaalala dito na mas higit pala tayong mahalaga, mga kapatid, sa mata ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya salamat sa Panginoon na tayo kahit man anong mangyari mga kapatid, naglilingkod tayo sa Panginoon. Nandoon yung ating contentment. Hallelujah. Dito po tayo sa number 2 mga kapatid. Hallelujah. Tayo po'y tinatawag sa ating Panginoon, the call to content heart. Kontento ng puso. Be content with such things as ye have. Hallelujah. Ano daw mga kapatid? Tinawag tayo mga kapatid na makontento. Makontento yung puso kung anong ibinibigay ng Diyos sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Kailangan lang natin mga kapatid, contentment is learning. Hallelujah. Si Apostol Paul mga kapatid, bilang isang apostol, sabi niya, makontento ako, marunong akong mamuhay sa wala, marunong din akong mamuhay, hallelujah, sa meron. Sabi niya doon mga kapatid, Pilipos chapter 3 verse 12 mga kapatid, kung hindi ako, 4 verse 12, sabi niya doon mga kapatid, hallelujah, sabi ni Apostol Paul, marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana sa bawat bagay. Sa lahat ng mga bagay, natutunan ko ang lihim, maging ang kabusugan at maging ang kagutuman at maging kasaganaan at maging kasalatan. Kaya sabi niya doon mga kapatid, I can do all things through Christ which strengthen me. Hallelujah. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa atin. Ito po ang ating hawakan na salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Para po maging makontento tayo anong meron sa atin. Huwag na nating hanapin yung wala mga kapatid. Kaya Apostol Paul, I have learned, naka-learn po ang ating Apostol Paul mga kapatid na kahit wala, alam niya paano mamuhay. Kung meron naman, marunong din siya mga kapatid, makontento. Hallelujah. At ganun din po tayo mga kapatid. Number 3, contentment grow when we focus on God, not on our lack. Hallelujah. Ano daw? Contentment grow when we focus on God. Mag-grow po tayo sa ating pagkakontento, mag-grow po tayo bilang nakontento tayo anong meron sa atin pag nakapag-focus tayo sa ating Panginoon. Nakapag-focus tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid. If you focus on needs, you feel anxious. If you focus on other, you become envious. Magkaroon ka ng envy. Magkaroon ka ng anxious. Kung tinitingnan mo ang inyong kapatid, mga kapatid, hallelujah, na meron siya, ikaw wala. Pero alam nating lahat na meron din tayo na siya wala. Kaya sabi doon mga kapatid, if you focus on other, you have become envious or envy, mga kapatid. Kaya ang ibig sabihin ni Apostol Paul, mag-focus ka kung ano ang meron sa atin ngayon. Pahalagahan mo, pasayahin ka dyan sa kung anong meron sa atin. If you focus on God, you learn to rest, mga kapatid. Kung makapag-focus pala tayo sa Panginoon, sa kanyang salita, nandoon yung kapahingaan, mga kapatid, hallelujah. Kapahingaan sa ating puso. Kung mabigat man dahil sa mga problema, pagsubok, hallelujah, focus tayo sa salita ng ating Panginoon. Dahil ang salita lamang ng ating Panginoon, mga kapatid, ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Hallelujah.
Lahat po tayo mga kapatid. Number 3, the promise that hold us. Ito pong promise na dapat nating hawakan. I will never leave thee nor forsake thee, mga kapatid. Ito po yung sabi ng ating Panginoon. Hallelujah, sa Hebreo mga kapatid, I will never leave you nor forsake you. Hallelujah. Ano man ang mangyayari sa ating mga buhay mga kapatid, hallelujah, magbagyo man ng atong kalibutan, pero tayong lahat mga kapatid, hallelujah, hindi tayo natitinag, naglingkod tayo sa Panginoon dahil hawak-hawak natin ang salita ng Panginoon na ang sabi niya doon mga kapatid, I will never leave you nor forsake you. Hallelujah. Ito pong dapat nating hawakan mga kapatid. This is one of the strongest promises in the whole Bible. Hallelujah. Hindi lang po natin mababasa sa Hebreo, mababasa din po natin mga kapatid sa Deuteronomy. Hallelujah. Ang salitang ito. Hallelujah. I will never leave you. Hindi lang sa Deuteronomy, marami pa mga kapatid. Kung pwede, babasahin natin. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kaya sa atin mga kapatid, ano daw kung ang isang tao nag-focus siya sa ibang tao, you become envious. Like kay tinatawag mga kapatid, Abel at saka kay Abel mga kapatid. Pinatay ni Cain si Abel dahil sa envious. Envy mga kapatid. Hallelujah. Kaya sa ating mga buhay, pupukus tayo kung anong bigay ng Diyos sa atin. Amen? Hallelujah. Kung anong meron sa atin, yun ang ating pahalagahan. Yun ang ating gagawin. Lord, thank you. Pasalamatan natin ang Panginoon. Matuto tayong kumakontento kung anong binibigay ng Diyos sa atin. Hallelujah. Sabi nga niya sa Deuteronomy chapter 31 verse 6, kayo'y magpakalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot ni manggilabot sa kanila sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo. Hindi kanya iiwan, ni pabayaan kanya. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos mga kapatid, ang Deuteronomy, alam po dati na ang salita po dito ay para sa mga Israelite. At kasali na tayo ngayon dahil tayo man ay pinili ng Panginoon at tayo'y binigyan ng halimbawa. Ang taga-Israelite mga kapatid, gihalin tulad po tayo sa mga Israelita. Amen? Kadalasan ang Israelita, nakita na nila yung kabutihan ng Panginoon. Pero anong ginagawa nila? Hindi nila na-appreciate. Minsan nagbagulbol. Ganon din po tayo mga kapatid. Minsan tayo na hindi, nagmurmur po tayo mga kapatid. Hallelujah. Hindi po natin yan maiwasan bilang tao. Pero thanks God, dahil mayroong mga salita ng Panginoon na nagpapalakas sa atin mga kapatid. Amen? The promise that hold us, I will never leave thee, forsake thee mga kapatid. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa kabila ng ating mga pagsisikap ngayon, naglilingkod tayo sa Panginoon. Hallelujah. Ito po ang pinakamaganda na dapat nating hawakan mga kapatid. Number 1, dito na po tayo sa number 3 mga kapatid. The promises, number 1, God's presence is better than any position. Kung nasa presensya ka sa Ginoo, sa ating Panginoon, hallelujah, ano pa mang mga posisyon na gusto mo, more than pa yan. Hallelujah. Better than any position, mga kapatid. Maraming doktor ngayon, pero nabalisa. Maraming naging nurse ngayon, mga kapatid, hindi makatulog. Maraming mga engineer, mga kapatid, pero walang kapayapaan. Hindi makatulog, mga kapatid. Pero, ang sabi dito, God's presence is better than any position. Hallelujah. Kung nasa presensya tayo sa ating Panginoon, hallelujah, hindi tayo mababalisa. Hallelujah, hindi tayo matatakot anuman ang mangyayari, mga kapatid. When you have Jesus, you have everything essential, mga kapatid. Hallelujah. Kaya pag meron na tayong Panginoon, forgiveness, ang Diyos nagbibigay sa atin ng forgiveness. Ang tao, hirap tayong patawarin. Pero ang Diyos, pag ikaw totally tinanggap mo ang Panginoon, ang Diyos nagpapatawad sa iyo. Automatic. Ang Diyos nagbibigay sa atin ng direction. Ang Diyos nagbibigay sa atin ng lakas or strength, mga kapatid. Ang Diyos nagbibigay sa atin ng hope, mga kapatid. Ang Diyos nagbibigay sa atin ng provision. At the last, mga kapatid, when you have Jesus, you have
eternal life. Hallelujah. Kung mayroon tayong Diyos, mga kapatid, ang Diyos nagbibigay sa atin ng eternal life. Hallelujah. Praise God. Ito po ang tinatawag na God's presence is better than any position. If you have Jesus, pinatawad tayo sa ating Panginoon. If you have Jesus, ang Diyos mag-direct sa iyo. Bigyan ka ng direksyon sa ating Panginoon kung paano ka mamuhay sa mundong ito. Kung meron tayong totally relasyon sa ating Panginoon, ang Diyos nagbigay sa atin ng hope, pag-asa, mga kapatid. Hallelujah. Ang provision ibinibigay sa Diyos sa atin. Dahil you have Jesus. You have everything essential, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Last, when have Jesus, you have eternal life. Hallelujah. Dito po yan sa number 3, mga kapatid. Sa number 2, mga kapatid, sabi dito, God's promise have 5 negative. God promise has negative in Greek. Sabi dito, mga kapatid. In literal reads, I will never, 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 never leave you. God emphasized sentently, mga kapatid, or security and permanence. Hallelujah. Permanence, mga kapatid. Nag-emphasize talaga siya dito sa kanyang sinasabi, mga kapatid, na never, ever, never leave you. Hallelujah. Ibig sabihin, ano pa palang mangyayari sa buhay natin? May Diyos tayong hindi tayo pababayaan, mga kapatid. Kahit pa iniwan ka na sa lahat ng kaibigan mo, may Diyos na nagpa-promise sa iyo, kapatid, sa atin ngayon na nandito, na I will never leave you, nor forsake you. Hallelujah. Kaya just kalmahin lang natin yung puso natin, mga kapatid. Every time na makaranas tayo ng pagsubok, mga kapatid, bagyo sa buhay, hallelujah, dahil ang Diyos, mga kapatid, dinadirect tayo. Ang Diyos nagbibigay sa atin ng lakas. Ang Diyos nagbibigay sa atin ng hope. Kaya sabi nga dito, mga kapatid, ang Diyos nagbibigay talaga ng salita niya na, I will never leave you, nor forsake you. Hallelujah. Amen. Number 3, mga kapatid, dito sa number 3, numeration, number 3, God's presence guarantee peace in every situation. Hallelujah. Dito po tayo sa number 3 na numeration, mga kapatid. Sabi dito, hallelujah, the promises that hold us, number 1, God's presence is better than any position. And number 2, mga kapatid, God's promise have 5 negative in Greek. Ito pong never, never, never leave you, mga kapatid. In Greek words, sa Bible, mga kapatid. Number 3, God's presence guarantees peace in every situation, mga kapatid. Hallelujah. When finances, mga kapatid, shake, He will not forsake you. For example, kailangan mo ng financial, mga kapatid. Sino ditong nakapag-testimony na ito na lang sana ang kulang, ma-provide ko na, pero nabigla ka na lang na yung kulang na yun, sobra-sobra pa ang dumating, mga kapatid. Hallelujah. Siguro wala na akong sasaingin bukas. Ubos na talaga yung pera ko. Pero nabigla ka, kapatid, na kinakatok ka sa kaibigan mo or sa mga kapitbahay mo, binigyan ka ng bigas na hindi ka naman humingi. Ako Sister Bibi Love, naka-experience din ako niyan, mga kapatid. Nung nasa hospital yung asawa ko, mga kapatid, 500 na lang talaga kasi kung oras na lang ang gitagal. Dahil pag hindi siya mabigyan or hindi madagdagan ng 500 yung pera ko, hindi siya mapunta sa operating room, mga kapatid. Pero may Panginoon na nag-provide sa akin, mga kapatid. Nung time na yon, walang-wala na ako. Para na akong hangin, mga kapatid, na lilipad, wala na akong pakialam. Pero meron po akong kapatid na pumunta, Jenny, ito po, tulong ko po sa'yo para sa asawa mo. Yun, mga kapatid, para akong nabunutan ng tinik. Doon, yung oras na yon, naoperahan siya. Saan ako kumuha doon? Ang Diyos, mga kapatid, nag-provide sa atin. Hallelujah. Kaya when finances gishake ka sa financial, He will not forsake na you. Hallelujah. God will not
forsake us, mga kapatid. No? When relations break, for example, mga relasyong nasira, mga kapatid, He is still with you. Hallelujah. Iniwan ka, He is still with you. Ang Panginoon na natili sa atin, mga kapatid. Akala mo lang nag-isa ka na, literal lang. Pero sa totoo lang, kasama natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. When future is uncertain, His hand is holding you, mga kapatid. For example, mayroon tayong, hallelujah, alam po natin na ang mga plano natin uncertain. Itong ating buhay uncertain, itong ating trabaho uncertain, lahat ng ating ginagawa, pinagpaguran, uncertain, mga kapatid. Hallelujah. Maniniwala ka man or hindi, lahat itong ating pinagpupuyatan, pinagtatrabuhuan, pag tayo'y darating na ang panahon, kukunin tayo ng ating Panginoon ang ating buhay. Uncertain lahat yon, kapatid. Ibig sabihin, hallelujah, hindi natin mahawakan. Hindi natin mapakinabangan. Kaya nga may promise ang Panginoon, mag-ilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa pinatangkilik nyo. Dahil ang Diyos nagsabi, I will never leave you nor forsake you. The promises that calm the heart. Itong tinatawag, mga kapatid, na I will never leave you. Hallelujah. When you feel alone, He is right beside you. Akala natin alone tayo. Hallelujah. Like sa isang anak or sa isang ama, mga kapatid, or tayo, naging anak man tayo, mga kapatid. Hallelujah, pag tayo po, mga kapatid, nasa kalsada, di ba? Nandoon yung ating kampante sa paghawak sa ating ama, sa atin, mga kapatid. Nung may baha, mga kapatid, ang lakas ng tubig. Hallelujah. Ako man ay nasa baga ng aking papa, mga kapatid. Nandoon yung kampante ko. Ganun kasi yung, alam natin yung parents natin, mga kapatid, na maasahan. Di ba? Umaasa nga tayo sa ating parents. How about sa ating Panginoon? No? Asahan natin ang ating Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Ang promises lang ng Panginoon ang maging totoo sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Yun, pag tayo po'y tumawid, mga kapatid, sa isang baha, pag nandun yung papa natin, tingnan nyo, hindi talaga tayo matatakot. Dahil alam natin, pag nasa kamay tayo sa ating parents, hindi, nandun yung safety natin, mga kapatid. How about sa ating Panginoon? Amen? Hallelujah. Kaya sa ating Panginoon, maging safety tayo. Lagi. Hallelujah. Kailangan lang natin ma-exercise ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Makasayahan tayo anong meron sa atin. Hallelujah. Anong sabi kanina, mga kapatid? Dahil kung tayo po'y nag-focus sa iba, magkaroon tayo ng envy. Ang gagawin natin pinaka-the best ang paglilingkod sa Diyos. Pahalagahan natin, mga kapatid, yung meron sa atin. Wag tayong mainggit. Kadalasan kasi ngayon, mga kapatid, nangasira na mga relasyon dahil sa inggit. Bakit mag-iinggitan man kung meron tayo na wala din sila? Ganun ang buhay, mga kapatid. Kadalasan sa mga tao, puro hindi maganda. Bakit? Nandoon yung pag-iinggitan, hindi pagkakaunawaan, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Dito na po tayo, mga kapatid, sa application. Ask yourself, hallelujah, kung anong meron sa atin. May kapayapaan ba tayo ngayon, mga kapatid? Hallelujah. Kung wala kang kapayapaan, isurrender mo yan sa Diyos lahat. Lord, wala akong kapayapaan sa tinatangkilig ko ngayon. Lagi akong nabalisa, hindi ako makakatulog, hindi ko alam kung anong meron sa akin ngayon. Hallelujah. Ibigay natin sa ating Panginoon, mga kapatid, kung tayo, feeling natin, mga kapatid, down na down tayo. Hallelujah. Number 2, mga kapatid, application, count your blessing every day. Nabibilang ba natin yung blessing na ibinigay ng Diyos every day? Hallelujah. Baka bas nabilang natin yung blessing ng iba kaysa blessing ng Diyos na ibinibigay niya sa atin. Kaya kadalasan sa mga tao na walang Diyos, mga kapatid, laging balisa.
Naramdaman niyo ba yan mga kapatid? Ako naramdaman ko yan sa mga tao ngayon na wala talaga silang relasyon sa Diyos. Hallelujah. Nandoon talaga yung kabalisahan nila. Lagi silang nagtrabaho para magkakain. Pag 20 pesos na lang yung pera, hindi na nakakatulog, kailangan ako may trabaho. Ganun, wala silang kapayapaan. Pero tayo ngayon, nandito mga kapatid. Hallelujah. Count your blessing every day. Hallelujah. Thank God for what you already have, mga kapatid. Matuto tayong magpasalamat, hallelujah, sa binibigay na ng ating Panginoon. Kung mayroon man tayong hinihingi na hindi pa binibigay ng Diyos, hallelujah, pasalamatan natin ng Diyos. Kung kailan niya ibibigay, hallelujah, kung hindi pa man ngayon, baka sa susunod, mga kapatid. Number 3, focus on Christ's presence, not on material pressure. Dahil kung material ma-pressure ka, mga kapatid, mabibigatan tayo kung ang ating focus ngayon, yung goal natin na makabahay ako ng house and lot. Tapos lumayo na tayo sa Panginoon. Wala na tayong time sa Panginoon. Hindi na tayo nakapagdalo sa gawain ng Panginoon. Dahil lagi na lang tayong nabisi, mga kapatid. Wala na, hindi na naging kalma yung puso natin. Dahil lagi nating iniisip, mga kapatid, na magtrabaho, magtrabaho, magtrabaho. Pero napaka-advantage talaga sa mga Kristiyano. Ngayon, nandito sa God is our strength. Nasa kabila, nagtrabaho, ang kamay, naka-bluetooth lang, para lang magtrabaho, mga kapatid. May nagsasabi sa akin, napakapalad ninyo dyan. Kasi mapalad daw ang mga OFW, mga kapatid, kasi while naglilingkod tayo sa Panginoon, nagtrabaho din tayo. Wow! Salamatan natin ang Panginoon yan, mga kapatid. Maraming mga taong gustong maging ganito sa atin. Hallelujah! Kaya mapalad tayo ngayon, na isa tayo ngayon, mga kapatid, while nagtrabaho tayo, sasahod tayo buwan-buwan, may trabaho din tayo, nagawa pa rin natin ang saya sa ating Panginoon. Ano pang hingi natin? I-enjoy natin habang nasa ministry tayo. I-enjoy natin ang pagpagamit sa Panginoon. I-enjoy natin, wag nating haluan, mga kapatid, na hindi maganda. Hallelujah. I-enjoy natin anong binigay ng Diyos sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Count your blessing every day. Praise God. Number 4, mga kapatid, sa application, risk and promises. God is not going anywhere, but ang Panginoon, hallelujah, kung tayo po tinatawag na hinahawakan natin yung promises ng Panginoon, sure ako, mga kapatid, na ang Diyos po, hindi tayo bibitawan ng Diyos. Amen? Hallelujah. Dito po tayo sa conclusion, mga kapatid. Hallelujah. Ang Hebrew chapter 13 verse 5 nag-remind sa ating lahat, mga kapatid. Purity, live without greed. Contentment, appreciate what God has given us. And then security, trust His given ending presence. Alam kong lahat po tayo ay meron nito, pero pinaremind lang po ito ng ating Panginoon. Araw-araw tayong nakarinig sa salita ng Diyos. Minsan, na-was out na yung iba. Hallelujah. Nakalimutan na natin gaano kataas na yung nag-word of God. Wala na tayong na-apply, wala na tayong nakuha, mga kapatid. Dahil, na-was out, mga kapatid. At nawa itong salita, kahit ito lang na verse, mamemorize natin, mga kapatid. Magpa-remind ito sa atin, saan man tayo, mga kapatid, makapunta. The promises that calm the heart. Hallelujah. Ang promises na ito, mga kapatid, hallelujah, ang pangakong ito ang magpapakalma sa ating puso. Hallelujah. Kaya mahiya tayo, mga kapatid, sabihin natin, ito nga ang pangako ng Diyos. Tapos ako ngayon, umaasa ako sa pangako ng tao, na tao lang ang may gawa. Amen? Praise God. Hallelujah. Itong hawakan natin na tunay na ang pangako ng Diyos. Hallelujah. Huwag nyo nang hawakan yung pangako ng mga tao sa inyo hanggang bibig lang, mga kapatid. Hindi nakapagpakalma sa inyong mga puso, sa ating mga puso, mga kapatid. Hallelujah. Peace, mga kapatid, kailangan nandun yung truth, justice,
charity, and freedom. Then, ang principle, mga kapatid, sa 7 principle of peace, kailangan yung love, unity. Mayroon tayong faith, mayroon tayong hope, courage, justice, and forgiveness. Yun po ang principle sa Bible, mga kapatid, kung tayo po ay may kapayapaan. May unity, unang-una may love, may unity, may pananampalataya, may pag-asa, may katapangan, justice, and forgiveness. Ito po ang ating sasabihin, Lord, bigyan mo ako ng love. Meron po akong unity sa aming grupo. Magkaisa po kami. Kadalasan kasi pag marami ng mga grupo, mga kapatid, nagkanya-kanya ng siraan. Huwag natin ganyunin talaga. Magmahalan bawat isa, mga kapatid. Huwag nating tinatawag na itaas kung anong religion natin dahil hindi tayo nagbe-base sa religion dito. Ang tanging makapagligtas sa atin ang ating Panginoon lang. Hindi religion, hindi grouping ang pagligtas sa mga tao, mga kapatid. Ang tunay na religion, mga kapatid, yung tunay na mayroon tayong relasyon sa Diyos. Amen? Hallelujah! Kung mayroon tayong love, mayroon tayong unity, mayroon tayong pananampalataya, faith, hope, kaisog or courage, katapangan, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Ito po yung principle sa peace, mga kapatid. Pero hanggang ngayon, naglilingkod tayo sa Panginoon, wala tayong kapayapaan. Ako, mga kapatid, yan po ang pinakamahirap. Hallelujah. Wala tayo na mayroon tayong hinahanap na wala tayo ngayon, mga kapatid. Matuto pa rin tayo magpasalamat. Because God, sabi niya, will never leave you. Amen? Hindi tayo pababayaan sa ating Panginoon. Kaya the promises that calms the heart, mga kapatid. Ang salita ng Panginoon ay para po sa ating lahat, mga kapatid. Unang-una, review ko po, mga kapatid, ang ating napag-aralan. Praise God. Number 1 po, numerical. Hallelujah. The call to a pure life. No? Hallelujah. Sabi doon, mga kapatid, mag-ilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik. Conversations means lifestyle or behavior. And then, sabi doon, mga kapatid, kailangan sabi dito nga, kung anong meron sa atin, ikasaya natin, mga kapatid. Kaya the call to a pure life. Number 1, the call to a pure life, mga kapatid. Number 2, the call to a content heart. Content, nakontento ba ang ating puso? Minsan nga, yung mga lalaki, nagmahal pa ng iba kahit meron ng isa. Yung babae rin, nagmahal ng isa. Walang contentment sa mundo ngayon. Pero thank you ko kasi my God is our strength. Nawala po tayo, nagkunwari, nakontento tayo sa isa, mga kapatid. Huwag tayong tutulad sa iba, mga kapatid. May boyfriend dito sa Saudi, may asawa sa Pinas. Amen? Akala nila, sa kanilang ginagawa, napasayan nila ang Diyos. Hindi, mga kapatid. Kaya, the call to content heart. Huwag niyong awitin yung dalawa yung puso dahil isa lang talaga yung puso natin. At isa lang dapat yung mahalin natin. Ang Diyos at ang inyong asawa or inyong bana, mga kapatid, yung jowa, isa lang. No? Hallelujah. The call to content heart. Be content with such things as ye have. Kadalasan kasi, bakit humahanap pang iba yung asawa, yung mga lalaki? Dahil si Mrs. kasi, pagdating ko sa bahay, parang makina yung bibig ni sister. Di ba? Kaya naghanap siya yung babae na mangmang, yung hindi makapagsalita. Kadalasan nangyayari, mga kapatid. Pero sa mga hindi pa nanampalataya. Number 3 lang po kasi tayo, mga kapatid. The promise that hold us. Ito po ang promises na dapat nating hawakan, mga kapatid. Hallelujah. Ito lang po ang salita ng ating Panginoon. At alam ko po na tayong lahat ay nakarinig na rin dito, mga kapatid. Gi-refresh lang po tayo sa ating Panginoon na alam po nating lahat, alam na po natin ang salita na ito, mga kapatid. Salamat sa Diyos.
at palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat sa kanyang mga promises sa atin, no? Na nagpapakalma po ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Anuman ang naisin nyo pa, mga kapatid, naisin ninyong natin makontento tayo sa mga binibigay ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Hallelujah, Lord God, Ama naming nga banal. Hallelujah, makapangyarihan sa lahat. Salamat, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, muli, O Lord God, binigyan mo naman po kami ng pag-asa. Hallelujah, sa salita mo, Panginoon, na magkaroon kami ng contentment. Hallelujah, makontento kami, Lord, sa anong meron sa amin. Salamat, Lord God, sa buhay ng mga kapatiran ko na nakikinig sa oras na ito, Lord God. Hallelujah, ikaw ang mag-bless sa BR na ito, Lord God, sa God is our strength, sa lahat ng nakadalo dito, Panginoon. Patuloy mo pong gamitin ang BR na ito upang magkaroon po ng tunay na relasyon ang inyong mga anak, O Lord God. Blessing upon blessing, O Lord God. Hallelujah. Lalo na sa salita na aming napakinggan. Ito po, Lord God, ay aming itanim sa pinaka matabang puso namin, Lord God. At sa tuwing kami po, Lord, ay na-struggle sa mga financials, ano pa, Lord, itong mga salita na ito, Lord God, ay dapat naming hawakan. Maraming salamat, Lord. Hallelujah. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri sa oras nito sa iyong nag-iisang pangalan, aming Diyos na tagapagligtas. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Praise the Lord. To God be all the glory. Ibabalik ko po sa ating MC, mga kapatid. God bless po sa ating lahat.